Meron po tayong gina-gatekeep na motovlog setup talaga. At yung presyo naman ng camera, nabili ko to ng 22 to 25,000 noong unang release. DJI Mavic Mini worth 2,500 ko nabili sa Shopee. At ito yung ating settings sa DJI Action 5. And doon nagkaka-issue yung iba dito sa ganitong distrap lang na mount dahil hindi nila ma-fit ng todo yung pagkaka-sealed ng visor nila. Masusubukan natin durability at water resistance nito pagka naabutan tayo ng mas malakas na ulan. One year and a half ko na sa pagmamotovlog. Ganito na kadami yung vlogs na nagawa ko. Okay yung journey. Sobrang gastos nga lang. Pero sulit. At ngayon, ang most asked question sa akin nung nag-start pa lang ako is ano yung motovlog setup ko. Kasi ang linaw ng mic ko nun eh. Ngayon, share ko sa inyo yung basic setup ng mic ko sa pagmamotovlog. Unahin natin sa camera. Ito ay DJI Action 5 Pro. Ito yung latest ng DJI ngayon. Pero baka by September, November mag-release sila ng bago. Tapos yung mic natin, yung kapartner din ito na DJI Mic Mini. Sorry, medyo napiyok pa tayo sa part na yun. Nandito yung mic. Tanggalin natin. Balik muna natin to. Bago ko tanggalin yung mic, umaambon na ngayon. Madilim dito sa background ko. Yes, umuulan tuwing hapon. Pero ginuo ko na to. At sa nakita nyo, nandun sa puno yung kapote ko. At yeah, ready na akong mabasa just in case na magtuloy itong ulan. So ito yung gamit nating mic. Hindi na ganun siguro kalinaw maririnig yung boss ko kasi nasa labas na siya. Pero rinig pa rin ako. Dahil pala doon ako tumingin sa camera. Sorry na. Ngayon lang uli nag-vlog after ng 1 week. Sorry na ulit. At ito yun, DJI Mavic Mini. 6 hours ang tinatagal ng battery. Worth 2,500 ko nabili sa Shopee. Depende sa sale at saka sa voucher na makukuha nyo. Yung presyo na yun magbabago, tataas, pababa. Ganda ng quality guys. Tapos meron ako ditong Freedcon na intercom, budget intercom guys. Diyan ko sinasabit. Hindi ko minagnet, hindi ko dinikit. Gumawa lang ako ng ganitong parang rubber band na doon ko itatali or isusuksok. At yan, nandito na sa loob yung mic. Na tipong, pakita natin sa inyo yung setup natin dito. Gusto nyo? Ayan. Yun o. Na yung tipong kahit tanggalin natin yung camera sa helmet natin, nakapag-vlog tayo. Kaking bagay no? Yung magnetic mount na ganito. Tapos wireless mic na mic mini. Maambon na. Ewan ko lang kung kita sa iPhone. Usually, hindi ganun kakita sa iPhone yung droplets ng water. Pero babaan nga natin. Try nga natin magbaba ng brightness. Kaso nagbe-blurred. O sige. Sa editing na lang. At yung presyo naman ng camera, nabili ko to ng 22 to 25,000 noong unang release. Standard combo lang yung kinuha ko kasi mas matagal na yung battery na itong Action 5 compare sa Action 4. Tapos meron na rin tong built-in storage na 48GB. Ayun o, maambon na guys. Motovlog setup with matching ulan vibes. At doon din sa motovlog setup na sinashare ko, masusubukan natin durability at water resistance nito pagka naabutan tayo ng mas malakas na ulan. Share ko sa inyo yung settings ko dito. Lagyan sa screen. Ayan. Or pakita na natin sa mismong camera. Unahin natin sa exposure. 100 to 6,400. Tapos yan. Yung kanyang liwanag, 0 EB lang. Auto na yan. Pwede rin naman kayo mag-manual nun. Marami pa yung settings na pwedeng fix lang ng ISO. Dito nyo napipindutin yun. Pati yung shutter speed pag nag-ND filter kayo. Pero dahil di ako naka-ND filter ngayon, naka-auto ako ng shutter at naka 100 to 6,400 ako na settings. At bakit di ako nag-ND filter? Kasi pagka umuulan, hindi advisable na mag-ND filter. Hindi ganon ka sealed tight yung lens. Kaya dapat doon kayo sa stock lens pag umuulan. Para hindi mapasukin ng pag or ng moist or ng punggos yung pinaka-camera. Sa kulay, nagdidilag ako pero ngayon, seasonal kasi yan, lahat tinatry ko. Ngayon nag normal 10 bit na ako ulit para mas mabilis i-edit kasi nagkukulay ka pa.
minsan ang hirap pagka na-upload mo, pangit pala ng kulay na nagawa mo, ganun. Kaya normal 10 bit tayo, tas P bit para yun, nandun na rin yung kulay, hindi na magno-noise. Before, naka negative 1 texture ako, tas 0 noise reduction. Ngayon, ginawa ko ng +1 parehas. Tapos sports mode tayo. Ito wala tong sports na stabilization pagka naka-dilag kayo. So normal lang siya. Normal mode na color. Auto white balance, yes. Kailangan lang palang mag-manual tayo ng white balance pagka golden hour or nasa studio something tayo. Pero pagka daylight, tanghali, recommended pala talaga is auto lang sa white balance. Yun tayo sa camera settings. Sa resolution naman, 4K 60 fps. Hindi ako nagte 30 fps sa umaga kay DJI dahil ang gara malag panoorin. At least 50. Pero nagsi-60 na ako. Ultra wide, yes. Sulit na sulit yung pagka ultra wide na ito. Hindi siya ganoon ka-distorted sa camera. Tapos rock steady lang. Never ako nag rock steady plus kasi lumalabo yung video. Tapos di rin ako nag-off kasi masyadong maalog. Standard pagka nag-handheld ako, nagmo-montage ako para medyo naka-zoom, hindi ganoon ka-wide. Pero pagka POV ng pagmo-motovlog, hindi ganoon kahalata yung distortion ng wide lens dito sa Action 5 Pro compared doon sa dati kong camera na Action 4. Sa mic na tayo. Sinet ko sa mono. Tapos negative 12 na agad, sagad. Pagka ang standard niyan 0, sabog yung magiging quality ng audio nyo. Kasi ang lapit ng mic sa bibig. Kailangan nyo yan i-negative. Kung kaya pa nga more than negative 12, go eh. Pero yun lang yung sagad. Siguro kung may kasama tong transmitter, which is hassle, didikit nyo pa dito, baka mas kaya pang negative 20. Pero 12 palag na, basta wag lang kayong sisigaw lagi sa camera. Noise reduction, low lang ako. And minsan may off, yan. Pagka ganito, recommended off eh. Wala namang moving and hangin na wind noise na papasok sa mic. Pero low na natin dahil mamaya under tayo. Para consistent na yung audio quality. High hindi ko ginagamit kasi parang tunog lata, tunog underwater yung quality. Hindi maganda. Kaya low lang. Ito wala to. Pagka may transmission lang kayo niya, na dalawang mic yung ginagamit nyo. Transmission. Pagka may transmitter lang kayo. Mono, yan, syempre dahil boses lang naman, wala namang i-stereo sa boses natin. And yun, naka-pro din tayo na option. Ito yan, click nyo yung pro para magalaw nyo lahat ng settings na sinabi ko. At yan, pag nag-record kayo sa DJI Action 5 Pro at Mini, may delay yan ng 1 second. Sabog pa yung audio nun. Kaya yung first 1 seconds or 1 to 3 seconds nyo, hindi nyo yun magagamit ng malinaw. At dahil na-record ko na yung camera, narinig nyo na rin kung ano yung diferensya sa iPhone na malapit tayo at dito sa mismong camera natin na may mic na nasa loob ng helmet. Etong namamatay-matay na screen, pag i-scroll down nyo, pwede nyo i-set to never or kung gaano katagal nyo gusto. Pero ako, laging 3 seconds lang off na para tipid yung battery. After natin mag-explain, hindi pa naman lumalakas yung ulan. Patuloy pa rin na umaambon lang. Okay yun. Para hindi tayo ganong mahirapan. Pag umaandar na tayo, baka umuulan na. Ipakita rin natin kung ano yung sound quality ng mic natin pag umaandar na walang mic. At pagka may mic, at pagka naka-low, yung reduction ng noise. Pag naka-high, yung sinasabi ko hindi maganda yung quality. Pero dahil maganda yung DJI Mic Mini, hindi ganun ka-low quality yung experience. Lalo na kung dito pa lang sa part na to naliliwanawan na kayo. Yun na yung settings, yun na yung tips. Abangan nyo po ngayon yung comparison ng walang mic, built-in ng mismong camera. At kung yung mga settings ng noise reduction ay maganda. Yung gain, wala naman yun. Sa volume yun, hahatakin nyo na yun sa mismong editing. At meron pa akong sasabihin, nakalimutan ko lang. Teka, isipin ko lang Tips ko lang sa inyo sa pagmamotovlog. Kahit anong ganda ng camera nyo, kahit na ano pang settings yan na solid, kung sumisigaw kayo sa mic at hindi nyo napapractice yung pagsasalita, sabog pa rin yung magiging quality niyan. For example, ngayon, sigaw tayo. Oh! Sakit sa tenga, di ba? So, yun. Hindi maganda. Ipa-play ko ba sinigawan ko kayo sa camera? And lastly, pinakamalupit na technique, kung di naman kayo naiilang, so na makita yung ilong nyo, ako nailang ako, tataas natin. Bili kayo ng ganitong balaklava. Yan yun na ibababa nyo yung tela. Kasi pag walang telang nakaharang sa bibig nyo, tapos ang lumanay nyo pa magsalita, yung kahit ang bilis ng takbo nyo,
control nyo yung volume ng boses na kahit di nyo na marinig yung sarili nyo, alam nyo rinig kayo ng camera. At ngayon, dapat yung balaklava nyo is stretchable para may option kayo na merong naibaba. Kasi pag meron kayong ganitong balaklava, mas mahal pa nga to eh. Ito, nabili ko sa Rock Bros. Parang 100 plus. Ito, 50 pesos lang or 25 pesos eh. Ito pa yung mas madalas kong gamitin, mas komportable, mas soft. Ito yung Rock Bros. Ayan, nakita nyo naman, tatak ng Rock Bros. Hindi ko siya maibaba. Kasi maliit lang tong vision niya at di ganoon ka-stretchable. Pero ang okay sa Rock Bros, mas manipis, mas nakakainga kayo. At merong suksukan ng salamin. Considerate, ano? At mas maliit yung sa leeg, kaya hindi ganito kaluwag. Pero okay lang din to. Masakit lang dito pag pumagpag eh. Pero dahil soft yung tela, okay lang din. Iyon. So yan yung ating main camera motovlog setup. Ganito ko na lang kinontent dahil busy tayo. Dahil lang natin mag-upload ngayon, tag-ulan. Pero dahil weekly gusto natin mag-upload kahit papano. Kahit tumuulan. Basta kailangan natin mag-upload weekly. Game tayo dyan. Share ko na rin sa inyo yung camera ng solid nating tropa na si Boss Dos J. Na parang ako na yung may-ari. Tagal na sa akin ito. Salamat sa pagpapairam. Yan yung ating front camera. At ito yung quality niyan. Hello. Pag against the light, di ganun kaganda yung quality eh, no? Pero sa gabi, mas paliwanag to, mas smudge nga lang. Mas sharp yung Action 5 Pro. Soon, gawin natin ng content yung mga comparison sa iba't ibang camera. Katulad nitong Ace Pro at DJI Action 5 Pro. Share ko na rin sa inyo yung current look ni Z1. So, na si Z1 ngayon. Di pa rin natin nalalagay yung sticker na black dun sa rims. Eto, dumating na eh. Pero di ko pa nadidikit. Yan. Di kasi namin mabakbak. Ang hirap. Sobrang dikit niya na. Ayun o. So gawin namin, tatapalan na lang. Kasi ito yung DIY natin na paint. Yan. Balayibo lang ng pusa. Ayun yung dent. Pero dito di naman nagkaka-dent agad. Ito, dumi lang yan. Ngayon na sinare ko yung main setup ko sa pagmamotovlog. Next upload, pakita ko sa inyo lahat ng gears ko. From Insta360, drone, camera, at yun, magkakasama sila lahat sa table. Parang sarap tignan eh, no? Kanina pa umambon pero hindi pa rin bumubuhos ng malakas yung ulan. Pakita ko nga pala sa inyo yung itsura ng placement ng camera at ng mic natin. Okay. So, nandito yung mic. Yan, dyan lang sa baba. Hanggat maaari, ayokong tumapat siya dun sa mismong bibig kasi lalo magiging sensitive yung audio eh. Tapos meaning nung dilaw na yan, naka-on yung noise reduction na low. Tapos ito yung mic nung intercom. Nakaipit dyan. Dapat yan lang siya sa baba. Yan. Kaya mahalaga meron kayong ganito. Lahat nga pala ng items na to nasa description below. So pwede ko i-affiliate doon. Tapos sa ating camera, yan. Bakit ito ang napili kong strap? Lumuwag naman eh. Saka natatanggal ko kasi. Nag-try na kasi ako ng adhesive. Pag nauulanan, natatanggal. At di pa ako nakakahanap sa Hanksy nung sukat dito sa mismong model ng helmet ko. Kaya nag-stay na ako sa ganito. Nag-work naman sa akin eh. Sa iba hindi kasi hindi nila makaklose yung vent nila. Dito dahil may lock, napipilit natin. Yan. Parang walang lock yung helmet nyo, hindi nyo mapipit to. Na kailangan nakapit yung visor nyo at high speed at pag umuulan para hindi mabasa yung loob at di mahanginan. Hindi siya nakatali. Tinanggal ko na rin yung door para di mawala. Ang nakatali ay yung, eto, madali kasi itong matanggal pagka nasagi. Kaya ako sa inyo. Yun, biglang masaging ganon, eto tinali ko. Kasi sinubukan ko na yung sa magnet. Pag ito nag-clip, wala na, hindi mo na matatanggal yan. Kagandahan nga rin pala pag meron kayong case na itong DJI Action 5 Pro, pwede nyo siyang i-portrait. O ha? Basta make sure na nag-click at yun, portrait mode na. Adjust nyo na lang lagi yung pagkakayuko at pagkakatingala para sure na okay yung POV nyo. At ngayon, pakita na natin yung difference dito sa current settings at mamaya tanggalin natin yung mic at lagyan natin ng noise reduction. At baba natin yung balaklava. Ito sa screen yung current settings natin. Ikot lang tayo dito. Tapos salita tayo.
para pagkumpara nyo yung mga iba't ibang settings at kung wala kayong mic, bakit na ma-wind noise at anong speed magiging ma-wind noise yung camera nyo pag wala kayong mic. Let's go. Yan. So, takbo natin. 20 lang naman. Rinig natin yung motor at yung boses ko. Nabubulol ako dahil sa balaklava. Yan. Ganda ng tunog, diba? Tapos yung POV natin, make sure na di siya nakatingala, hindi nakayuko. Hindi ko lang na-double check ngayon. Ito yung quality ng boses nyo pagka ginaya nyo po yung settings natin sa DJI Action 5 Pro. Pag bilisan natin ng konti, tingnan natin. Bilisan natin konti. Sa 50 na takbo, tapos yan, kailangan, syempre, nakasarado yung vents ng helmet nyo para walang wind noise. Nakita nyo yung difference nung umaandar na tayo na nakabukas. Yan din yung isa sa nakakalimutan ng mga nag-i-start pa lang sa pagmumotovlog, no? Or kung nasasara nyo man yung vents, hindi nakalapat, hindi nakalak. And doon nagkaka-issue yung iba dito sa ganitong distrap lang na mount dahil hindi nila ma-fit ng todo yung pagkakasealed ng visor nila. Nakaganito. So pag umandar kayo ganyan, hindi nakalapat, may pumapasok pa rin na noise dyan. Lalo na kung nakabukas, nakalimutan nyo. Tapos ang takbo nyo is nasa 60 kilometers per hour na. Try natin ngayon na taasan yung noise reduction. Okay. Eto, naka-high na tayo sa settings. Pinakamalakas na noise reduction. Ito yung sinasabi kong parang lata na yung quality. Pati yung motor medyo humina na yung tunog. Ito yan, ganito siya pagka mabilis na tayo. Compare nyo sa wind noise kanina na 50 kilometers per hour. Ayan. Tapos pag nag-close tayo ng vents, ganito na yung tunog niya. Yan. O, lalapitan tayo ng guard. Tapos pagka sumigaw tayo, syempre kahit naka high noise reduction tayo, kahit naka negative 12 gain pa yan, pag nilakasan natin yung boses natin, pre, nasa ka na? Hello, mic test 3, 2, 1. So, sabog yun, no? Cringe. Next natin i-try is i-off na natin totally yung noise reduction. Una nating test is low. Then next natin tinry is high. Next natin is off. Wala na mismo talaga. Okay, this time, naka-off na yung noise reduction natin. Kapag compare nyo na yung tatlo, ano yung tunog ng quality nila sa 50 kilometers per hour or 60 kilometers per hour na takbo. Ayan. So pagka nakabukas yung vents ng helmet natin, siguro ramdam nyo na may wind noise, no? Hindi ko pa binibilisan. At pag binaba natin yung visor, yan, medyo nabawasan na, no? Pero parang mas rinig pa rin ng konti. Ano pa? Ang problema ng motor mo? Teka. Nag-vlog po ako, kinukumpara ko yung camera sa ano. Nag-vlog po kayo? Opo, Ay sir. naku, dapat may permiso po kayo na... Sige, sir. Sige sir, salamat po. Thank you, sir. Thank you. Intindihan nyo yung advice mo namin. Opo. Thank you, sir. Salamat. Salamat po. Ingat tayo dito. So sa mga pupunta po dito, hindi po pwede basta-basta mag-video. At kailangan natin humingi ng permit next time. Ngayon, nagtanggal na tayo ng ating mic. Ganito yung quality ng DJI Action 5 Pro. At ganito naman yung quality ng Insta360 Ace Pro. Pag wala tayong mic, syempre kakabili nyo lang po ng Action Cam. At di nyo naman po alam na merong external mic pa palang kailangan. Baka akala nyo po dahil vlogger, yun lang yung may kailangan. Ikaw pang dashcam mo lang naman. Kaya hindi ka bumili ng mic. Ayun pala, gusto mo rin naririnig yung motor kahit na mabilis na yung takbo at usable yung video mo na hindi sabog yung audio. Ganito yung quality niya sa DJI Action 5 Pro at ganito naman yung tunog niya pagka nakakabit na sa helmet. Rinig pa rin tayo, no? Pero pag umandar na, hindi na tayo ganon karinig dito sa mic ng helmet. Ayan. So, ganito lang. Try natin naka-off yung noise reduction. Takbong 20 to 30 APH, ganyan yung quality ng sound. Dito wala nang sense na mag-low
Okay, next naman natin ngayon is standard. Ay sir, ganang hapon po. May, ano po kayo? May nana po. Inikot ko lang sana saglit para i-testing pero palabas na rin po. Bawal po kasi yung ano, paikot-ikot dito. Oo nga po. Tinry ko sir kahit dito lang sana. Sir, okay lang po ba pag balik ko doon? Balikan ko lang yung gamit sa gitna pero labas na rin po ako. Okay. Naka-standard na tayo ngayon at napunasan ko na rin yung lens, malabo pala kanina. Standard sa noise reduction, tapos mamaya yung high. Ito na, ayan o. Tiga-tiga medyo nag-improve. Ayan, so under tayo ngayon ng 20 to 30 kph. Ganun din, kasalta lang tayo. Compare natin sa standard noise reduction. Medyo nabawasan ba yung noise or ganun pa rin. At ngayon, last na settings natin sa built-in camera is yung high noise reduction. So yun, settings natin na naka high noise reduction tayo. 20 to 25 na takbo. Ngayon yung audio quality, kung alang sure kung rinig pa ako dito sa camera dahil baka pati yung aking na-cancel yung audio quality. Ngayon po, ulitin ko lang, sineshare ko po ito dahil marami pong nag-comment at natuwa sa quality nung motovlog ko na nag-start pa lang ako na ba't ang linaw daw po ng boses natin. So isa nga pong secret doon is magbaba tayo ng face bonnet, balaklava, no, para malinaw yung boses natin, walang nakaharang na tela. Tapos wag po tayong sisigaw pag mabilis na yung takbo natin. Kahit di natin naririnig yung sarili natin, dapat control pa rin yung volume para malinaw pakinggan. Quick shoutout nga pala kay Christian Carl Bagtas, kay Juan Silverio, at yan, kay Adi Boaron, kay Pros, kay Marcus, at kay Sir Don Michael, at kay Miro Kogab. Yan, naulit yung shoutout sa kanila, pero yan, okay lang. Yan pa lang yung mga bagong members natin at maraming salamat sa suporta nyo. After natin dito sa control environment, try natin yung mga ganong settings na tinry natin dito sa kalsada na mismo. Tara! Dito tayo ngayon sa expressway para i-test yung ating first settings. Low noise reduction, negative 12, tapos naka mic mini tayo. Naka-close yung vents natin ng mabuti. Tapos hindi tayo ganun sumisigaw kahit nang lakas sa wind noise, no? Para marinig nyo po kung gano'ng kalakas yung wind noise sa expressway at sa highway, ganito po. Ayan, so pag nagsalita tayo, ganyan yung quality. At pag hindi nyo naman po nailapat ng todo, yan, may coating wind noise pa rin po, no? Yan, so kailangan i-clip natin para tahimik talaga yung magiging quality ng audio ng ating motovlog setup at mic. Okay, next natin i-test po, hinto lang tayo dito sa may stopover, is i-high natin yung noise reduction. Grabe, sobrang sulit ng Z1. Ganun pala yung feeling pag ang tagal mo di nakapag-motor tapos nag-motor ka uli. Sobrang ma-appreciate mo yung motor mo. Unlike nung araw-araw ka magmumotor, medyo magsasawa ka at mawala ng value or excitement yung motor na meron ka. Parang ganun. Baka baga nakakasawa din. Ayan, naka-set na sa high yung noise reduction natin sa settings ng mic. Let's go, try natin ulit. Daming riders, so daanan nga natin. Pogi ah. Baka yung makita tayo makakilala eh. Check ko lang tong higpit ng ano natin, camera. So pag mabilis na pala, kaya ganun talaga siya. Okay. Pag mabilis na, wala na. Sige, okay na yan. Tara. Go la. Alright, so to close muna tayo ng vents. Tapos try tayo ng bubuksan natin. Matalbog dito sa ano, right side. Uy, grabe, grabe.
traffic. What the F? How? Paano nangyari ganun ka-traffic dyan? Ano meron? Mukhang hindi yung makapag-expressway pabalik ah. Mali. Maling desisyon. So yun, ganito yung quality ng boses natin pagka naka-high yung noise reduction. At currently umuulan na po, no? Hindi ko lang sure kung ano yung magiging tunog niyan sa high noise reduction na tunog. Pero ito po yung sinasabi ko na parang medyo low quality. Pero take note, sa ibang camera, ang lakas ng effect niyan. Para kang nasa loob ng drum at ang nipis ng tunog. Parang basa yung tunog. Yung, imagine niyo yung tenga nyo na nabasa ng tubig or sa swimming pool, taga nyo nag-swimming. Parang bingi na yung mic. At ngayon, gilid tayo. Yan. Naghahanap ako ng ulan. Ayan na yung ulan. Binibigay na. Kanina kasi hindi umulan doon sa location natin, di ba? Pero nakaredy na yung kapote ko doon. Dito hindi eh. Kaya gumilid tayo. Buti nakita ko si kuya na nakagilid. Shoutout kuya naka-dominar. Nga pala. May kapote nga pala tayo. Di pa nga pala ako nakakapote. Ito nga palang kapote ay natutunan natin kay Direk Gino. Shoutout. Idol po natin yan sa mga raw moto camping vlog. At noon pa man sa Ajinomoto sa comedy content niya. At na-meet na rin po natin siya in person sa Inside Racing. Nasa vlog din po yun ng channel natin. At ayun, subukan natin yung kapote sa halagang 250 pesos. Tapos itong nasa pambaba ko, yung Motowolf. Ako lang kita. Ito. So magkaiba sila ng tone, mas dark yung sa Motowolf. Made by nylon yung sa Motowolf, tapos by rubber or parang gomang plastic naman tong pantaas natin na recommend sa ating raincoat na budget friendly. Kasi yung Motowolf 19, 18, mahal, di ba? Guys, di na tayo makakapag-test ng open visor. Muulan. Bagay, wala naman may gusto makarinig ng wind noise. Kailangan na natin i-secure yung ating visor na naka-close pag umuulan. No? So wala na tayong test na naka-open yung visor. Fit na natin yan para di masira yung mic natin. Let's go! Mamaya off natin yung noise reduction after netong high tapos kanina yung low, di ba? Tatlong settings yan. Yan ang hirap pagka hindi siya lay-by area, no? Mahirap lumabas. Buti na sakto, maluwag pagkadaan natin. Uy, shout out! Mga walang kaputi. Ride safe. Mukhang saglit lang naman ito ulan. Hindi ganun kadilim. Saka mukhang hindi ganun kalakas. Pero kahit na nababaan na tayo sa quality na itong settings na ganito, sa iba mas malala ah. Etong kay DJI kahit pa paano, ganda niya yan kahit na nag-high noise reduction tayo. Take note nga pala guys, so 100 plus na takbo pagka naka-wireless mic kayo. Katulad ng motovlog setup natin ngayon is nagpipig na po talaga siya. Siguro kung mag-DJI mic kayo na hindi mini version, kakayanin pa katulad nung gamit ng ibang motovlogger. Sana sa vlog na to may matutunan po kayo at ma-entertain kayo sa pag-share natin ng iba't ibang setup na tinatry natin sa motovlog. At para malaman at mapili nyo po yung right settings para sa inyo at para pagka bibili kayo ng camera nyo, pwede nyo makonsider itong Action 5 Pro. Magkakaroon din kayo ng idea kung dapat pa kayong mag-mic or hindi na kayo magma-mic. Just for example, yung nasa traffic tayo, pwede naman palang walang mic, no? Rinig naman pala yung boses natin. Lahat pa rin nagmumotor ngayon ah. O nga pala no, shoutout sa mga kapwa natin motorcycle rider, mapa big bike man yan or scooter. Dahil World Motorcycle Day daw ngayon based sa ABS-CBN. At dahil doon, shoutout sa tropa natin na si Jose Ortiz sa Tambike Squad. Dahil na-feature po yung motor niya na 450NK, no? Kakambal ni Nok na motor natin. Pagpakita niyo po sa page ayun, no? Nakaka-proud at nakakatuwa. Dahil tropa niya daw po nasa ABS. Galing ano. Alright. Ngayon naman po, naka-off na yung noise reduction. Kamusta po yung quality? Mas rinig na natin yung ingay sa highway, sa surroundings natin, ano? Pero dapat this time, mas mabagal yung takbo natin para hindi ganun kalakas yung wind noise dahil nga, naka-off na yung noise reduction ng camera. Let's go!
Parang gusto ko sa Philippine Arena na lang i-testing yung walang mic. Yun. May buwelo, no? Para sure, mahirap pag ganyan basta yung kalsada tapos wala tayong buwelo. Cinematic ng ambient, eh, no? Umuulan. Pero hindi naman ganun kalakas. Pero okay din malakas. Ready naman tayo, nakakabote tayo. Susubukan nga natin yung durability na itong kabote. Ay, nakalapat naman yung visor natin. Ganyan yung quality pagka walang noise reduction. Medyo nagpipik yung audio natin, no? Kasi parang feeling ko medyo sumisigaw pa ako. Dapat mas hinahan ko pa yung boses ko pag nagsasalita para mas maayos yung tunog. Or di naman kaya, baka mamaya yung mic natin, check natin, baka nagalaw, eh nakatutok na sa labas. Dapat po yung mic natin nakatutok lang sa loob, no? Napanood ko nga pala sa vlog ng ating bagong tropa sa Tambike Squad na si YRB Motovlog. Nagbukawi sila. And then nataon traffic, na-hassle sila, na-stranded sila. Siguro nag-cash sila nun, kaya no choice sila. Baka alam din ng iba na may refund na po, no? Uy, galing ha, loob ng Bukawi, oh. So yun, ganyan yung quality ng boses natin sa ganitong settings, no? Ang next na po natin itatry is magbaba naman tayo ng Balaklava. Ganyan po yung quality ng boses natin pag nakababa yung face bonnet Balaklava natin. Mas malinaw lalo, mas maganda yung tunog, di ba? Hindi ko to nagawa sa mga previous kaninang settings, nakalimutan ko magbaba ng Balaklava. Pero ngayon, kamusta sa inyo? Ganito. Wow, solid, ganda. Oh, what the F? Galing. Alright, diba yan, magwa 155. Doon naman, magpa-flash yan, mag-refund dyan. Kasi nakita nila hindi naman pala kayo diretso ng Balintawak, paluwas ng Manila. Dito lang pala tayo sa arena, no? Ginawa nila yan para mas convenient na hindi na magsiksikan lahat na magbukawi para lang mag Philippine Arena. Kasi nga naman, di ba? Lapit na, no, eh. Arena, ito no, may ano na nga mismo, may sarili na nga toll booth, exit at entry. Bakit hindi pa dito kung Philippine Arena ang punta? Ba't pa magtsatsaga doon sa Bukawi na minsan ay siksikan at traffic talaga? Kaya, buti na lang. Dati daw nung wala pang camera, may toll booth dyan, may tao. Ngayon nagpa-flash na lang siya. So kaya kailangan may RFID tayo pagka dito tayo pupunta. At bagalan lang natin yung takbo para mabasa nung camera at maripan sa atin. Ayun o, nagpa-flash guys. Nakita nyo ba yun? Tingnan nyo dito sa atin, nagpa-flash yan. Bagalan lang natin. Flash, flash, flash. Yun, ginabahan ako. Alam ko hindi magpa-flash eh. So, i-refund na po nila yun, no? Wow, ganda dito. Dito nga tayo. Dito tayo ma-mic test sa arena. At dito sa may highway ng walang mic kung ano yung quality, no? At sa dulo, meron pa tayong bonus surprise, no? Para sa motovlog setup. Let's go. ASMR. Rinig na rinig yung patak ng ulan, panigurado dahil wala tong noise reduction, no? At nakababa yung bonnet Balaklava natin, so mas malinaw yung quality. Okay, unang settings natin is walang noise reduction, built-in mic camera. Ganito yung quality. Compare natin dito sa may Insta360. Yan, ganyan yung quality nila. Insta360 VDI Action Tiger. Okay, try natin dito. Tapos lagyan natin ng standard noise reduction and then lagay natin sa high. Tapos balik tayo sa main setting. Dito mas mabilis-bilis kasi yung takbo natin. Mas makikita natin talaga yung limit ng ganong settings at setup ng mic. Yung mga tao kasi nagsasettle na wala silang mic sa pagmamotovlog o sa pagda-dashcam nila. Ito, naka-close yun, eh.
air quality ngayon standard, tapos nasa outdoor tayo na mas maingay at same lang ng takolo. Kanina naka-off, ngayon meron na kahit paano. Yung ginagamit natin, either standard or low. High noise reduction settings na yung gamit natin. Tara, baka ako di na ako marinig dito kasi kanina pa lang wala pa nga lang ulan sa kaingay ng paligid, di na ako rinig eh. Pero blah 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 blah. Ayun na po yung last test natin sa pag-test ng DJI Action 5 Pro or any action camera na wala kayong mic, no? Pag bumilis na yung takbo nyo, wala na, hindi na maririnig. Pero kung sakto lang yung takbo nyo, maririnig naman pala yung motor at pati yung paligid nyo. Pero pag sobrang bilis na, dun wala na talaga. At dun na nagkakaroon ng benefits yung mic na kahit mabilis kayo, rinig yung motor, rinig yung paligid, at rinig pati yung boses nyo po. Balik na po tayo sa pinakaunang settings natin. Negative 12, low, hindi na tayo nag-off, hindi na tayo nag-high noise reduction. Ito po yung quality nun. Tapos ito yung quality niya pag nakababa yung bonnet balaklava. So ito po yung sinasabi ko na mas malinaw. Tapos mas hinaan natin yung boses natin. At ngayon, kung di pa rin po kayo satisfied sa naging quality na itong motovlog setup na shinare natin, meron po tayong gina-gatekeep na motovlog setup talaga. At yun po ay i-upload ko members only para mas maging exclusive yung pagpapamembers nyo po sa akin. At lagi po kayong advance na makakapanood ng mga upload natin. Doon ko po i-share, no? So 25 pesos monthly lang naman po yun. At kahit isang buwan lang, at least mapanood nyo lang lahat ng content, alam nyo na after. Abangan nyo po yun, no? At yung next upload na ito, public, abangan nyo po na ipapakita natin lahat ng gears ko sa pagmamotovlog. Kung gaano ka astig tignan, simula sa drone, sa camera, sa tripod, sa Insta360, sa mga action camera, sa editing PC or laptop,
Masarap lang makita na yun yung goal ng isang nagsisimula pa lang na vlogger and motovlogger na meron siyang ganong gamit. And then ano yung conclusion after nun na worth it ba na meron kang lahat nun? Sulit ba talaga? At gaano kamahal or gaano kagastos magkaroon lahat ng gamit na yun? Alamin niyo po yan sa next upload natin. Ngayon po, tuloy-tuloy na lang natin yung mga experiment and content natin dito sa pag-ride natin ng umuulan bago magdilim. At nagkaroon po kayo ng idea sa motovlog setup natin. Finally, sa dami nagtatanong is na-share na po natin sa inyo. At yun, quick review nga pala dito sa kapote. Di ba naman tayo basa ng buong buo? Yung sa pinaka-importante dito ay sa may singit, sa may pawitan. Hindi pa naman guys. Lalo sa braso. Okay yung ganitong kapote pag giniginaw kayo guys eh. Nasa biyahe kayo na umuulan. Mag-stay talaga kayo mainit na ito. Tapos, yeah, okay naman. Okay yung kapote. Malamig sa piling tong Motoworld dahil nadikit ng matagal sa tangke. Siguro nabasa na yung gilid dito. Pero sa pawitan wala pa naman. Pero malapit na rin sa singit yung basang part eh. Yung dito, wala. Yung sa ganito, wala. Di ko pa nga masyado na ilapat to eh, kasi medyo pumapagpag kanina. I-close nga natin mabuti to. Ganda ng kulay ng paligid sa pagbablog natin. Ayan ano. Pero yan, ingat lang pagka ganitong mga basa yung daan. Lalo na sa ganitong klaseng motor. Uy, pogi naman ang Philippine Arena. Ganyan yung langit. Pogi rin na itong kotse. Sirain talaga yung ano dito eh, no? RFID. Basahin ka please, basahin ka, basahin ka. Yun. Buti na lang binasa. Nakakaba din eh, no? Pag di binasa, bahala kasi sa kanakaya at nakakabahala tayo sa mga nasa likod natin. Well, di naman natin yun kasalanan, pero yeah, tandaan natin yung mga tollbooth na mahihina yung camera sensor. At hopefully maayos na nila lahat yun. Babay na tayo sa arena. Pabalik na tayo ng Santa Rita. Sarap, ramdam ko yung lamig sa gloves dahil basa na yung gloves. And then, yung init at saktong klima para sa katawan ko na ma-under tayo dito sa expressway. Pero kung tanghaling tapat, nakakapote kayo ba? Grabe yun, parang kayo nagsona. Hindi pa kayo umandar, sobrang init na. At kahit umandar, mainit. Dahil sa traffic. Alright, ito po ulit yung ating motovlog setup. Ganyan po yung quality niya pagka tinry nyo na to. At sana po ay nagustuhan nyo yung pag-share natin ito sa inyo. At pag nagbaba tayo ng balaklava, wait lang, matagtag. So yan, pag nagbaba po tayo ng balaklava, mas lumilinaw pa po siya lalo. At dapat, mas maayos tayo magsalita, less yung sigaw kahit na ang bilis na ng takbo ng motor natin. Tapos make sure na close tong vent. At yan, chill ride lang tayo pag umuulan. Sarap. Okay, balik na natin yung balaklava. Sample ng sumisigaw, meron na siguro pagka nakakalimutan kung wag sumigaw. At saka, ito nga po pala, sabi ko nga po, nagpipik to, no? Pagka mabilis ang takbo, over 100 kilometers per hour. Pero hindi naman siya okay na gawin, di ba? 100 kilometers per hour na naka-record. Lalo na't may end cap at huhulihin na tayo ng mga nanguhuli na makitang nagbablog tayo ng over 100 yung speed natin, no? Pero hindi naman siya yung sobrang okay. Baka 120 pwede pa para sa ganitong motor dahil hindi ka pwedeng sumabay sa mga sasakyan pagka ganitong motor yung dala mo dahil maaaring magit-git ka nila, hindi ka nila mapansin. Saka mas okay nang mauna ka na talaga at mahirap ma-stranded at magipit kasama ng mga sasakyan. Talaga, aday lubak na yun. Ito pa. Balik na tayo balaklava. Ganon din kaingay pagka nagbukas tayo ng visor, no? So dapat talaga maganda rin yung helmet nyo, yung tahiming na helmet talaga, low dB. Yun, tapos pupunas-punasan natin yung lens natin. Bonus tip nga pala guys, yung sa DJI Action 5 Pro, kahit di natin punasan, visible pa rin yung paligid, may bokeh-bokeh lang. Pero pagka dito sa Ace Pro, di nyo napunasan, wala kayong makikita ang labo. So, ganun yung difference of quality ng glass nila.
Maraming salamat sa mga umaabot sa dulo ng vlog natin. At kung natutunan nyo po yung motovlog setup dito sa vlog na to, comment po kayo kung anong motor ang gamit nyo. At subscribe na rin po kayo para updated kayo sa mga susunod nating upload. Salamat sa mga solid members natin. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga nagre-renew, grabe, sobrang solid din. Sa mga Motowell fans, lalo na sila, suporta talaga. R25 lang okay na po. And maraming salamat po sa mga public subscriber natin. Kahit di po kayo naka-members, okay lang. Lalo na't lagi naman po kayo nanonood. At yun, congrats lang natin si Darren, the #1 commenter sa members. Laging first pag-unang upload. Tingnan natin sa upload na to. No pressure, brother. Okay na yun, napatunayan mo last time. Sana na-enjoy niyo yung vlog natin. May front camera, ganito yung ambient, ganito yung vibes. See you on the next vlog. Bye-bye. Sana po nagustuhan niyo yung motovlog natin sa pag-share natin ng motovlog setup. At ngayon po, ito yung before and after ng quality ng mic natin na wireless from sa secret recipe natin na wired mic sa pagmamotovlog. Malinaw yung tunog ng mic natin at kahit bilisan pa natin,